investments in real estate property. So, ngayon, undergoing din ako na yung isa is actually in-house. Pero yung isa, nag-negotiate ako sa bank. So, in terms of loan sa bank fees, meron ako isang bangko na good na in terms of conditions. Tapos, tinanong ko rin in terms of that gusto ko ka rin mag-advance. Pwede mag-business din. Nagpapunta na ako din sa business din. May mga groups na kami. So, at that time, regarding the negotiations na banks, there are banks na, yes, they can, pwede kang mag-advance. But most of the banks na nakikipag-negotiate with me, or ako na nagkapag-negotiate, kapag nag-advance ka, nagbayad ka sa principal, may penalty fee. But this other bank, I'm not, hindi ko alam kung pwede sabihin ko sinong bangko. Mababa na yung ano. Okay. I'm quite happy with the negotiations going on with BDO. So, yeah. Sila. Very good name terms, yung interest rate. Isa sa mga pinakamababa na. Kasi pag nag-negotiate ako, actually, una nilang binigay, 6.5. I'm not happy. And then 6. I'm still not happy. Negotiate ako ng negotiate because naipasa ko ng maayos na maaga yung mga documents. So, I have plenty of time. So ngayon, in terms of fee, yung iba kasi hindi nila i-waive. So, pinababa ko ng pinababa. So, kailangan, you have to ask. Kasi pag hindi ka na-ask, you will be at the losing end, the city. So anyway, sa kanila, wala silang penalty. The only thing is a very minimal price, like 3,000. 3,000 is actually very small. So anytime within the period, anytime at all, pwede may extra cash ka, then put it. So I'm quite happy with them, but still negotiating pa ako. So next week, more likely, approve ko na. Yeah. Sure. Thank you, Ma'am Flor. And so, it's about asking the bank. Kasi hindi nila to di-discuss sa inyo lahat. Even your agent, hindi siya di-discuss. Diba? So, pag may mga ganun, ngayong alam nyo na, diba? Pwede makipag-negotiate sa bank. Pwede pa nga yung niloan mo, let's say nag-loan ka from, pwede magbanggit ng bangko, BPI, let's say or Metrobank. Nung nag-loan ka, 8%. Ngayon merong isang bank, i-reloan mo sa amin, 5.5 na lang. Although may processing fee nga lang ulit, pero ipapakita nila sa'yo, pag nireloan mo yung loan mo dun sa kanila, mas panalo ka. Even yung magbayad ka ng 3,000 per month for advance monthly, or for advance sa principal, mas panalo ka dun. Diba? So, good sa pag-ibig, kagandahan wala. Talagang pag-ibig talaga yun para sa diba? May nakita ko nag-raise nung hand. Sige, sir. That's muna to. Then I proceed, ma'am. Nabanggit mo yung sa repricing ng pag-ibig. Parang, kailan pa yan? Hindi siya aware. Pricing. Kasi nakalak ako ng 30 years. Yun na iniisip ko rin. Laki talaga ng interest. Pag-ibig. Parang 7%. 7%. Ano? Alam ko, sir, automatic. Gusto ko tanong anong property eh. Di ba? Kasi yun. Saan project, sir? Sa Laguna, sige. Unang tanong, magkano yung loan mo? Less than 1 million lang. Yeah, pag 750,000 kasi yung loan, pag up to 750,000, 7% talaga yung interest rate. Tapos more than 750, dun nag-offer yung repricing. Kasi definitely lower kapag 750 pababa. Ganon. Actually, binabalang nga nila ngayon. So medyo lugi ka ng konti pero okay lang. Kasi from 7% naging 6.5 yung 750. Pero dati na yun eh. So yun na yung contract na in-enter mo. Okay lang yun. Lower pa rin. Sir, anong year ka na-approve?
2011. 2012 yung may ganung ano, nung kay, sino ba itong pumasok? Oo, yung, si attorney, yung pumasok yung babae na president ng Pag-ibig, nagkaroon ng repricing. Ang alam ko sir, pwedeng i-apply. Pwedeng i-apply. Kasi automatic yun, let's say yung, kahit na sabihin mo more than 1 million yung niloan mo, first 3 years noon may ganitong interest rate pa rin. Diba kasi yung, yung binabanggit ni DJ, ngayon may 3 point something, parang 3.8 yung interest rate. Pero dapat minimum ka, first year mo o first 3 years mo, 3 point something yung interest rate. Ika 4th year mag-iiba. Same thing kung mag-loan ka sa Pag-ibig na more than 2 million, first 3 years mo naka-fix yun, sir. Yan. So pwede ka magpa-recompute kung gusto mong i-try yung Pag-ibig na mga mababa yung interest. Ayun. Sige, mag-proceed ako dun sa slides ko muna. Next is refinance your home. Ayan, habang nagbabayad ka ng advance to the principal, kasi nag-advance ka to principal, nakita mo yung babayaran mo na lang from 1 million is 500,000. Pwede yung magpa-recompute. Diba? Oy, feeling ko dun sa susunod na taon, wala na akong pag-advance to principal. Kasi gusto ko magnegosyo. Diba? Hindi naman lagi meron kang pang-advance. Kasi gusto mo mag-offer ng bagong business, panibagong property. 500,000 na lang. Pero ang terms mo pa rin, 30 years to pay or 20 years to pay pa rin, pare-compute ka na. Tapos i-short term mo na yung terms. Magagawa mo na yung pag-pare-compute once all throughout yung financing mo, yung terms mo. So make sure magamit mo siya wisely. Yung one time na pagpapare-compute. Okay, so bumaba na, kaka-advance to principal ko pala yung 2 million ko, 1 million na lang. Pa-compute ka. Pare-compute ka. Ay, gusto ko ngayon yung from 20 years, 10 years na lang. Baka same na yung babayaran mo. Di ba? So, the more na na-predict mo yun, na ikaw rin, nakikita mo maliit na lang, like hingi ka ng statement of account. Libre naman yun. Diba? So pag nakita mo, mas maliit na yung principal ko, pare-compute ka. Tapos ang baba ng interest rate na i-offer sa'yo, first 5 years na naman, magbabago na naman yun eh. First 5 years, ganitong interest, laruin mo rin yung bank, tsaka Pag-ibig. Diba? Kasi pwede ka na makipag-transact ng ganun. Pag hindi mo siya kinakausap, hahayaan mo rin yung the next 20 years, ganun yung sistema mo, magbabayad ka ng same monthly amortization. Okay? Sige, yung ngayon nga, may tanong ka kanina. Okay lang. Okay, sige. And so, I'll proceed dun sa next slide. The 2.5 rule, or yung natawag na the 40% rule. Para malaman mo, kahit ngayon, di ba, magkano yung pwede mong ma-loan na property sa bangko or Pag-ibig. Yung annual income mo sa Pag-ibig gross. So yung annual income mo sa Pag-ibig sa work mo times 2.5. Kasi 1 million yung gross mo every year. Di ba? Times 2.5, that's 2.5 million pesos. Yun yung pwede mong i-loan sa bangko or sa Pag-ibig. At least may idea ka, magkano pwede kong mabiling property sa ganitong sweldo. I-multiply mo ng 1 hindi pala. Yun yung pwede mong ma-loan. Hindi yung pwede mabili. Yun yung pwede mong ma-loan. Diba? So, kung 500,000 times 2.5, yun yung property na pwede mong ma-loan at ma-approve ka na madali. Kasi kung hindi, is either papalakihan sa yung down payment para lumiit yung loanable mo. Diba? Kasi ang loanable mo lang 1 million. Dapat 1.2. So, papalakihan yung down payment, additional 200,000 para yung loan sumakto dun sa 1M. Yan. So at least now, meron kang idea paano yung how much yung pwede kong i-loan sa bangko or sa bangko or Pag-ibig. Ganon din sa 40%. Diba? Dapat daw yung monthly mo, or ibang bahid sa bahay, 40% yan ng monthly income mo. Diba? So kung 10,000, kung
Magkano, ano ba yung sample? 50,000 para mas madali. So, 10%, 40% nun. Ayan. 20. Ba't tayo sumagot ka? Ayan, so, yun yung pwede mong i-monthly dun sa bangko or pag-ibig. Okay? Next slide. Loan processing fee. Kagandahan yun yung mga bangko, pag nag-offer ng fixed rate, ng repricing for 5 years, at nag-offer pa ng waive na yung processing fee, dami ngayon ganun ba? Kasi pababa ng interest rate eh. Diba? So pag nagpa-waive pa ng processing fee, mas panalo ka na doon. Okay? And also, i-consider mo rin yung MRI at fire insurance. Kasi yung monthly amortization na ipe-present sa'yo ng agent or ng broker or ng developer, wala pang MRI yan. Wala pang mortgage, redemption insurance, wala pang fire insurance. Okay? Gary, meron akong eto, additional tip. Kung ikaw insured na tao, meron kang insurance, di ba, kumuha ka ng policy sa mga insurance company, yung insurance mo, pwede mong i-assign as your MRI. Di ba? Kasi nag-monthly ka na rin lang dun sa insurance mo, may premium ka monthly. Di ba? Ang coverage mo doon, 2 million. I-assign mo siya as your MRI. Pwede yun. In life. Yes.